Magandang araw sa lahat ng Maginoong magmamanok. Tunghayan naman natin ang mga katanungan sa ating YouTube page kasi baka matambakan tayo ng napakaraming tanong. Halimbawa, ito kay Aladin Pakita. Ang sabi niya, Dok, tanong ko lang, sa isang season, ilang eggs ang pwede maproduce ng isang inahin or pulet at hanggang kailan pwede sila magamit? Okay, ganito Aladin. Obserbahan natin ang mga manok pag sila ay nakakagala lamang, nangingitlog, nag-hatch. Sa isang season, karaniwan, umaabot sila ng 4 na cycle. So, iitlog yan, on the average, 10 to 15. So, sabihin natin 12. Maglilimlim, 21 days yan, pipisa. So, malit ang katawan niya, hindi mangingitlog yon kasi nga, matagal na hindi siya nakakain ng maraming feeds dahil nga naglilimlim. So, alagaan niya ang sisiw niya. Pag malalaki ng sisiw niya at gumaganda ang katawan niya dahil siya nakakawala, yan ay mag-uumpisa na namang mangitlog. So, 4 na beses usually ang nangyayaring ganyan. So, sabihin natin na on the average nga ay 12 yung kanyang nililimliman. 4 na beses. So, isang taon, 48 o halos 50 ang itlog na napuproduce ng isang inahin sa isang season. Hindi ito malayo sa mga intensive na breeding kagaya ni B-Boy Enriquez ng Firebird. Sabi niya, sa records niya, umaabot ng 50 to 57 eggs per hen ang production ng kanyang mga hens or pullets na ginagamit sa breeding. Mukhang malapit nga ito sa katotohanan dahil pati ang mga layers, yung nangingitlog para sa mga pang-breakfast natin, ang kanilang production ay about 300 eggs siguro hanggang sila ay makal. Pero yung quality eggs nila, siguro around 250. Ngayon, tingnan natin. Sa mga hens natin na ginagamit sa game fowls, kung 50 ang average, ang pinaka-productive na age ng mga inahin natin ay 1 to 5 years. So, kung yung 5 years na yon times 50, 250 eggs din. Halos kapareho ng quality eggs na nanggagaling sa layer. So yung tanong mo, Aladin, in 1 to 5 years, maganda ang itlog ng ating mga game fowl. Yan ay general observation. Pero may mga breeders tayo na pag nakita nila na on the 2nd or 3rd year ng inahin na yan ay hindi maganda ang quality ng kanyang mga sisiw, itinitigil na sa pag-breed. Sa mga Amerikano, pagdating ng 4-5 years, ayaw na nilang gamitin. Exceptional yung mga hens na pag sila ay proven, kahit 5 years na, 6 years, ginagamit pa rin. Sa akin, ang personal experience ko, may inahin ako na isang gray dati. Inabot ng 10 years ay nananalo pa rin yung mga anak. Pero sa lahat ng mga ginamit kong mga inahin, hanggang ngayon, for the last 25 years na nagbe-breed ako, siya ang katangi-tangi na inahin na umabot ng 10 years. Karamihan, 4 to 5 years, ay papalitan ko na sila ng mga ibang pullets. Tungkol din sa pangingitlog, ang katanungan ni J.R. Vergara, J7B. Ang tanong niya, bakit tumigil pangingitlog inahin ko? Inilipat ko sila sa battery cage. Dati po sa flying pen breeding ko. Hingi lang ng advice, Doc Hill. So, ang intindi ko sa message ni JR, dati, nasa flying pen ang breeding pen niya. Inilipat sa battery cage, tumigil sa pangingitlog. Ang most probable explanation, JR, ay maaring na-stress sila. Kaya, tumigil ang pangingitlog. Pwede rin, na sila ay nasa flying pen, baka napangitlog na ng marami. Nagkataon na nung ilipat mo sa battery cage, paubos na yung na-develop na egg follicles, kaya tumigil ng pangingitlog. Pwede rin na nung ilipat mo from flying pen to battery cage, ay nag-iba yung feeding system niya, yung pag-consume niya ng feeds, baka maaring naapektuhan. Alam naman, ang feeds ay malaking bagay para mag-produce ng egg follicles. So,
Maaaring kombinasyon ng lahat na ito rin. Hindi lang single factor. Kaya pwedeng tumigil ang pangingitlog ng iyong manok. Tignan mo rin. Baka naman nung ilipat mo from breeding pen to battery cage, ay dahil naka-cage na sila, baka biglang lumaki ang katawan, nagsapola. Pwedeng titigil din. Or, pag nilipat mo from breeding pen sa battery cage, ay nanibago, mag-off feed. Medyo nag-lose ng ibang weight, titigil din sa pangingitlog. So makita mo, JR, ang daming factors kung bakit naapektuhan ang pangingitlog ng ating mga manok. Obserbahan mong mabuti kung ano ang dahilan. Cause and effect tayo. Kung ano makita mong dahilan, yun ang i-address mo para hindi maapektuhan yung pangingitlog. Mainam, bigyan natin ng supplements gaya ng Breeder ADE kasi ito ay nakakatulong para ma-maintain yung production ng egg follicles para tuloy-tuloy yung tinatawag ng hierarchy. Ito parang mga may malaking itlog, susunod maliit, tapos hanggang sa maliliit na egg follicles para tuloy-tuloy ang production nun, well-balanced sa pagkain, less stress, at supplementation ng vitamins and minerals. Ito naman ang concern ni John Garrett Truelo, 1434. Sir, good day po. Yung fowl packs po ba, pag nagamit na, pag hindi naubos, pwede po ba ilagay sa refrigerator at gamitin naman pag may sisiw? Okay, John, ganito. Yung fowl packs na bakuna at halos lahat ng live vaccines, pag yan ay binuksan mo na, nilagyan mo ng diluent na halo mo, karaniwan, after 1 hour, pababa na ang kanilang potency. So, kaya ilagay mo sa ref yan, pagkaraan ng 3-5 oras, baka wala ng epekto yung bakuna. Halos lahat ng live na bakuna, effective sila hanggang sa 1 oras pagkatapos silang mahaluan ng diluent. After that, pababa na ang kanilang potency at pagkaraan ng 1 araw talagang wala na. So, huwag mong ilagay sa ref ang nahalo mo ng fowl packs na natira. Hindi na uubra pag gamitin mo sa next batch ng sisiw mo. Baka biglang tamaan ng bulutong ang mga sisiw na yan. Okay, John? Maliwanag ba yan? Okay. May follow-up question pala itong si John. Sabi niya, pag mag-vaccine po ba yung mga manok ng kapitbahay na walang vaccine, magkasakit po ba yung manok nila dahil nagbakuna po ako? Okay. John, ganito intindi ko rito. Yung mga manok ng kapitbahay mo, walang bakuna. Ngayon, ikaw ay nagbakuna, so magkakasakit ba yung mga manok ng kapitbahay mo na hindi nabakunahan? Noong araw kasi, may mga bakuna na sadyang matatapang. Na pag hindi maganda ang pag-dispose nila yung nasobrang bakuna o yung bote ng bakuna, pwedeng yung bakuna na yon ang maging dahilan para magkasakit yung nakapaligid na manok. Sa ngayon dyan, yung ating mga bakuna ginagamit gaya ng Lasota ay napaka-safe. Kahit na may pumatak na bakuna sa lupa, hindi mahahawa yung manok ng kapitbahay. Pero siyempre, praktisin pa rin natin yung proper disposal ng mga bakuna para mas maganda ang management system natin. Pero huwag kang matakot. Kahit na yung mga manok mo doon sa cord na hindi na bakunahan, halimbawa, nagbakuna ka ng sisiw, walang bakuna yun sa cord mo, hindi maapektuhan yung nasa cord. Bakuna rin ang tanong ni Gilbert Jess. Sabi niya, Doc, ask ko kung pwede ba magbakuna kung nagmomolt ang mga manok. Salamat po sa sagot. Okay, Gilbert. Nung nakaraan, binanggit ko, a molting bird is a sick bird. So, ibig sabihin, pag nai-stress ang manok dahil nagmomolt siya at binakunahan mo, medyo mababa ang response niya sa bakuna. So, mas mainam, kung wala namang problema sa farm, wala namang nagpepestehan halimbawa sa paligid mo, mas mainam na magbakuna ka before molting at kung fully feathered na yung mga manok mo. Pero, pag may clear and present danger halimbawa ng peste, doon sa paligid, kahit nagmomolt ang manok mo, bakunahan mo. Bakunahan mo every 2 months kung kinakailangan.
hanggang sa may problema sa paligid, magbakuna ka every 2 months. Dahil yung effect ng bakuna, bumababa after 2 months. So, kita mo, depende sa sitwasyon. Kung walang problema, okay lang na huwag kang magbakuna. Pero pag may clear and present danger, definitely magbakuna ka kahit nagmo-molt ang manok mo. Mga kaibigan, huwag niyong kalimutan mag-like and share at pindutin ang notification button para lagi kayong updated pag may mga bagong episodes. At gaya ng dati, laging tandaan sa performance ng ating mga manok, health is always number 1.